Ilan pong munisipalidad sa Batangas ang apektado ng fish kill, kabilang dyan ng Talisay, Laurel at Balete. Ayon kay Batangas Provincial Administrator Victor Reyes, aabot sa mahigit 30 tonelada ng isda na namatay sa insidente. Nitong Huwebes daw nagsimula ang fish kill. Kabilang sa mga tinitignan nilang rason ang pagbabago ng temperatura sa tubig at ang pag-alburuto ng Bulkang Taal. Patuloy naman ang operasyon para maalis ang mga nangamatay na isda sa tubig. Kasabay po ng paggunita ngayong araw ng Philippine National Flag Day, kinikahit ng gobyerno ang publiko na maglagay ng watawat ng Pilipinas sa mga bahay at opisina, lalo't nalalapit na ang selebrasyon ng Araw ng Ating Kalayaan. Nakatutok si Jam Sisante. Ang watawat ng Pilipinas ang simbolo ng kagitingan ng mga Pilipino. Nakitang-kita ng ipaglaban ng mga revolusyonaryong Pinoy ang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Kaya hinihimok ng gobyerno ang lahat na i-display ang watawat sa kani-kanilang bahay at opisina simula ngayong National Flag Day hanggang sa Araw ng Kalayaan sa June 12. Sa Alapan Elementary School sa Imus, Cavite, pinamunuan ni Vice President Jejomar Binay, National Historical Commission of the Philippines at mga opisyal ng Cavite ang seremonyas para sa National Flag Day. Noong May 28, 1898, dito mismo sa lugar na ito naganap ang Battle of Alapan, kung saan tinalo ng mga Pilipinong revolusyonaryo ang mga Kastila. Pagkatapos ng gyera, iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa Cavite City na naging basihan ng deklarasyon ng National Flag Day tuwing May 28. Inspirasyon daw ang mga Pilipinong lumaban noon sa mga dayuhan para sa kalayaan. Sana nga huwag makalimutan yan ng mga susunod pang henerasyon. Dugo at buhay ang siyang inalay ng ating mga ninuno upang malaya nating maiwagayway ang ating bandila sa ating lupang hinirang. Sa ilang kalsada at bahay sa Imus, nakabandera ang watawat ng Pilipinas. Para sa akin, ang kahalagahan niyan dahil nga ipinaglaban ng ating mga ninuno ang ating bansa na magkaroon ng kalayaan. Naipaglaban ng Pilipinas, kaya dapat inilalagay, hindi tinatago. Sa Kidapawan naman sa North Cotabato, nagkaroon din ng selebrasyon ng National Flag Day. Sinariwa ng mga dumalo sa pagdiriwang doon ang ebolusyon ng ating watawat bago ito naging ang watawat na kilala natin ngayon. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ako, sino nga ba sa atin ang hindi nakakakilala sa ilang pagkain kalye tulad ng fishball, balut at kwek-kwek? Alam niyo po ba na may ilang restaurant na pinasosyal ang presentation ng ilang street food na yan? Nakatutok si Mariza Mali. Isaw, Betamax at fishball. Ilan lang ito sa mga pagkain kalye na patok sa masa. Pero alam niyo ba na ang mga pagkain ito ay pwede ring pasosyalin? Sa restaurant na ito sa Mandaluyong, ang street foods, very class ang presentation. Ang balot, pinagulong sa harina at breadcrumbs, saka inilubog sa kumukulong mantika at nilagyan ng red wine sauce. Ang kwek-kwek o quail egg inilubog sa batter, diretsyo sa kumukulong mantika at voila! Meron ka ng quail egg tempura. Lahat ng bansa sa Asia may kanya-kanyang street food yan eh. So dito sa Pilipinas meron din tayong sariling atin. It celebrates our own culture, our own street food. So we want to elevate it and make it available for everyone. Kung trip naman ang mga ihaw-ihaw, narito ang street-style barbecue platter na may isaw, Betamax, pork at chicken intestine, chicken ass at pork skin na may partner pang peanut sauce. Ito naman ang pinasosyal na fish balls, squid balls at kikiam, at ang bacon-scented Betamax na may scallops. Kung karaniwang Pasko at bagong taon lang natin nakikita ang puto bongbong at bibingka sa labas ng simbahan, sa ilang lugar all year round ito pwedeng matikman. Meron na kasing food stall sa malls na nagbebenta nito. At sa inyong pag-order, on the spot itong lulutuin. Sa loob lang ng 15 to 20 minutes, gawa na ang mas pinasosyal na puto bongbong at bibingka. Iba't ibang sizes at flavors pa ang pagpipilian. This is only a seasonal in a tradition, but ngayon po, mugula tayo kahit saan po, and even dito po sa mall na ngayon, meron na po kang available. Mariz Omali, nakatutok, 24 oras. Samantala, narito po ang mga tampok at dapat niyong abangan ngayong gabi sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Sa kanilang mga kamay nakasalalay ang kagandahan at kagwapuhan ng kanilang mga kliyente. Maalaga siya, mabait siya. Mga hairstylist ng mga sikat.
Mga obrang gawa sa papel na talaga namang paperific. At fiesta ng mga alimango. Ngayong gabi, sa kapuso mo, Jessica Song! Abangan ang selebrasyon ng 25th wedding anniversary nina Senador Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado. Dito lang po yan sa 24 Oras.